For today's video, ito yung araw na huling nakasama ni Nili si Lola nang kuhanan siya ng dugo. Kahit nga nahihirapan si Lola na maglakad papunta dyan sa salas at sumasakit din nga ang kanyang likod at baywang kapag matagal na nakaupo, ay pinilit pa din niya na pumunta dyan para i-comfort si Nili at siguraduhin na okay lang si Nili. Ay nga't inurasan na ni Lola at hanggang 3 minutes na nga lamang daw at pag wala pa ang nurse na kukuha ng dugo ay aalis na daw siya dyan. At buti na nga lamang at biglang dumating at andyan pa si Lola at hanggang sa huling sandali nga ni Lola ay nasamahan pa niya si Nili dyan habang kinukuha na ng dugo. Mahal na mahal nga ni Lola si Nili at nung nabubuhay pa nga siya ay si Nili lagi ang kanyang inaalala. Ay nga't ang tinusukan si Nili dyan ay ayaw dumaloy ng dugo kaya inilipat ng tusok sa ugat sa kamay. Siya nga din yung paboritong nurse ni Lola na kumukuha ng dugo sa kanya at kapag hindi siya yung naka-schedule kay Lola ay ayaw ni Lola na magpakuha ng dugo. Bukod sa mabayat at mabilis makakuha ng dugo ay maaga din siya na dumadating. Pagkaalis ng nurse ay inilipat ko agad si Lola sa kanyang kwarto at si Nili naman ay binigyan ko ng kanyang almusal. Nung gabi nga ay naka-fasting siya at nag-iiyak dahil gustong kumain at ngayon naman ang binigyan ko ng pagkain ay ayaw niyang galawin yung kanyang tinapay. Nung umaga nga ay lobat pa si Nilush kaya tahimik pa at nung ma-full charge naman ay biglang lumakas at nagkasumpong. Kung ano-ano na naman nga ang pumapasok sa kanyang isip at galit na galit nga dyan at ayaw niya daw na magpa-vaccine. Animit sansel mishtara. Kaya nanimit sansel. Lumed bayeshet. Ay nga't pati si Lola ay naiiyamot na kay Nilush at ibangon ko daw siya at alam niya daw ang gagawin kay Nili. Nung kalakasan pa nga ni Lola at kapag may sumpong si Nili, nagpapabangon siya sa akin dahil gusto niya na masabunutan si Nili. Hindi naman nananakit si Lola pero sa inis niya ay hinahawakan lang niya yung buhok ni Nili, yung tipong nanggigigil siya at gusto niyang masabunutan pero hindi niya kayang gawin na masaktan si Nili. At tinawag nga ni Lola si Nili para pakalmahin at libangin at nagkantahan nga sila at ito naman si Nili kahit todo iyak ay kanta din naman kahit mukhang nagmamadali ang pagkanta. At ngayon nga nawala na si Lola ay mag-isa na lamang din ako na nagpapakalma kay Nili kapag may sumpong. Dumating din pala si Rapi ng araw na yan at dinala niya dito sa bahay ang kanyang mga pinamili na mga gulay at prutas at mga luto na pagkain. Mayroon din daw siyang cheesecake na binili at inilagay niya sa eco bag yung kalahati at ibinigay niya sa amin. Hindi naman ako nagpapabili ng pakwan pero ibinili niya ako dahil alam nila ni Lola na paborito ko ang pakwan. Hindi pa nga niyang tagpakwan dito sa Israel at mahal pa ang presyo ng pakwan pero ibinili pa din ako. At yan yung cheesecake na binili niya at yung kalahati ay para sa kanya at yung kalahati naman ay binigay niya dito sa amin. At ayan naman yung mga pagkain na binili niya at nasa mahigit 2,400 pesos na yan sa pera natin sa Pinas. At dahil wala na nga din si Lola, ayun na lamang mga pagkain na pwede kay Nili ang pinabibili ko sa kanya. At ayun nga't may sumpong na naman si Nilush at pupunta sa kwarto ni Lola para magsumbong dahil ayaw ko daw siya na payagan na magluto. Hindi na nga napagod si Nili sa pag-iyak at hanggang sa pagkawala nga ni Lola ay stress din siya kay Nili hanggang sa lumisa na nga nang hindi pa magaling si Nili. At ayun nga yung iniiyak ni Nili na gusto niya daw magluto ng kamatis at kapag bumabalik nga ang kanyang sakit ay lagi niyang naiisipan na magluto ng kamatis. Humingi na nga lamang sa akin ng kamatis at ibinabalik na nga niya sa akin at ayaw niya na daw nakainin yan. At ayun nga't umi-English pa at eating daw, anilurot sa eating o ayaw niya daw nakainin. At ayun nga't may dala na naman na matulis na bagay at sabi ko nga itago niya dahil delikado at baka siya ay madapa. Bagong paligo nga dyan si Nili at hindi ko na nga nasuklayan dahil ayaw niya at nagagalit at napakalaki nga ng sumpong niya ng araw na yan at napakaiyakin. At ayun nga't ang binigyan ko ng pagkain ay may bagong pakulo na naman at pati itlog ay inilagay sa palad at bibilugin niya daw at gagawin niya na parang knaydala. Hilimatu sa babetsa, si masriyak. Sari-sari nga ang naiisipang gawin ni Nili kaya pagkatapos kumain ay hinugasan at sinabunan ko ang kamay para mawala yung lansa ng itlog at ayaw na ayaw ko pa naman din ang amoy ng malansa. At ayun nga't papunta na naman sa kwarto ni Lola at nag-iiyak na naman at nagsusumbong at meron daw kumuha nung kanyang kulay gold na kutsara. Kotang-kota nga si Nili ng araw na yan sa laki ng kanyang sumpong at sa pagiging iyakin. At pati nga yung kanyang tsinelas na pambahay ay kinagagalitan niya kaya pinaltan niya niyang kulay puti na panghotel na tsinelas. Kapag nga ganan si Nili na may sumpong at napakaiyakin ay nakakasakit din ang ulo at nakakarinde at buti na nga lamang at hindi siya nagsisisigaw.
Iba't ibang ang dahilan ng pag-iyak ni Nili ng araw na yan at ayan nga't kutsara naman na may gold daw ang kanyang iniiyakan. At pagsapit nga ng gabi ay natahimik na din kami at naubusan na nga ng lakas kaiiyak. Ay siya hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.